Ngayon ay ginugunitan natin si Santa Lucia, isang dalaga at martir na naging liwanag ng pananampalataya sa gitna ng kadiliman ng pang-uusig. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang liwanag at tunay nga na ang kanyang buhay ay nagbigay liwanag sa napakaraming mga Kristiyano noong unang panahon. Si Santa Lucia ay ipinanganak sa Sicily, Italy noong 3rd century, sa panahon kung kailan bawal maging Kristiyano. Bata pa lamang ay nangako na siya ng kalinisan para sa Diyos at iginugol niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mga mahihirap. Ngunit ang kanyang panata at pananampalataya ang naging dahilan ng kanyang pang-uusig. Isinumbong siya ng isang binatang pagano na gusto siyang pakasalan. Dahil tumanggi siyang talikuran si Kristo, dumanas siya ng mahigpit na paghihirap. Ayon sa tradisyon, tinanggal ang kanyang mga mata upang pahirapan at pahinain ang kanyang loob. Ngunit nanatili siyang matatag at matapang. Kaya ngayon siya ay kilala bilang patrona ng mga bulag at may sakit sa mata. Ang buhay ni Santa Lucia ay paalala na ang tunay na liwanag ay nagmumula sa katapatan sa Diyos, hindi sa kaginhawaan, hindi sa tagumpay, hindi sa papuri ng mundo. Sa mabuting balita, paulit-ulit na sinabi ni Jesus na sino mang sumunod sa Kanya ay hindi lalakad sa kadiliman. Ganoon si Santa Lucia, isang babaeng ang tanging hangarin ay makasama si Kristo at may pahayag ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paglilingkod at sakripisyo. Kung titingnan natin ang ating mundo ngayon, maraming kadiliman ang patuloy na sumasakal sa lipunan. Kasinungalingan, karahasan, kawalan ng pag-asa, at pagkalito ng mga kabataan sa tunay na halaga ng kanilang buhay. Sa gitna ng mga ito, tayo bilang mga tagasunod ni Kristo ay tinatawag ding maging mga liwanag tulad ni Santa Lucia. Hindi natin kailangang maging mga martir upang magliwanag. Sapat na ang ating pagiging tapat sa ating tungkulin, ang pagiging matuwid kahit walang nakakakita, ang pagtulong sa mga mahihirap, ang pag-unawa sa mga nahihirapan at ang pagmamahal sa ating kapwa. Si Santa Lucia ay nawala ng paningin sa mundo, ngunit mas luminaw ang kanyang paningin sa langit. Tayo minsan ay nagiging bulag dahil sa ating mga ambisyon, inggit, galit at takot. Ngunit ngayon ay hinihikayat tayo na humingi sa Diyos ng biyaya makita ang mga bagay na mas mahalaga, ang kabutihan, ang tawag ng konsensya, at ang presensya ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Nangako si Jesus na mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito ang taglay ni Santa Lucia, kaliwanagan ng puso. Sana sa araw na ito ay muling magliwanag ang ating pananampalataya. Naway tulad ni Santa Lucia, maging tapang at pag-asa tayo sa ating pamilya, sa ating lipunan at sa ating simbahan. At sa gitna ng anumang pagsubok, gawin nating panalangin ang kanyang halimbawa na walang kadiliman ang makapapatay sa liwanag na nagmumula sa Diyos. Santa Lucia, ipanalangin mo kami.